Magta-try po tayo ng munggo ngayong gabi. So, meron po ako ritong pork chop as well. Sasabay ko po sa munggo. Yung munggo po, meron din po siyang konting chicharon na kasama. Kangkong at saka yung munggo. Yun lang po. So, baseline po muna tayo. Yan po, 94 po yung baseline natin. Kainin ko po si munggo, tapos after an hour, babalik po ako para ma-check po natin yung blood sugar spike. One hour na po, blood sugar reading na po tayo. Meron din I think nag-start po yata tayo ng 94. Now it's 129. So medyo significant din po yung blood sugar spike. So balik po ulit ako after an hour para makita po natin kung ano po yung magiging final blood sugar dito. Second hour na po. So kuha na po tayo ng blood sugar. Delayed po yung effect ng munggo, no? So 129 po nung first hour, and now on the second hour 140. So i-check ko na lang po later on the third hour kung ano na po yung magiging itsura ng blood sugar po natin. So obviously significant po yung blood sugar spike po ni munggo, no? Started at 94, tapos nag 129, now it's 140. So mamaya, masilip po natin yung third hour kung ano po yung magiging final blood sugar reading. Pero most probably, pababa na po yan. So ang conclusion po natin, well, po pwede po siya pero in moderation. Kasi 140 is, yan po yung threshold no, for a full meal. Kung kakain po kayo na masyadong madami, I don't think that will work. No? Hindi po siya po pwede. So yun lang po for this food review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.